Sa bawat revolusyon, may mga pangalang umaangat at may mga pangalang sinasalubong ng pagdududa. Sa Pilipinas, si Emilio Aguinaldo ang isa sa pinaka-kontrobersyal. Siya ba ay tunay na bayani o isang traidor na sumira sa revolusyon? Ngayong araw, hihimayin natin ang buong buhay ni Aguinaldo mula kabataan, himagsikan, Tejeros Convention hanggang sa mga desisyong naglagay sa kanya sa gitna ng kontrobersya. Ipinanganak noong 1869 sa Kawit, Cavite. Lumaking anak ng isang respetadong pamilya si Aguinaldo. Maaga siyang nasanay sa pamumuno dahil naging kabesa de barangay siya sa murang edad. Kilala siya bilang tahimik ngunit estratehikong mag-isip. Hindi man kasing talas ng pagsusulat tulad ni Rizal o Bonifacio, ang lakas niya ay nasa organisasyon at taktika. Pagsapit ng 1896, sumiklab ang revolusyon kontra Espanya. Agad sumali si Aguinaldo sa katipunan at mabilis na naitalaga bilang lider militar. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang panalo ng kanyang hukbo. Sa Imus at Binakayan, nagapi nila ang mga Kastila, mga tagumpay na nag-angat kay Aguinaldo bilang pinakamakapangyarihang pinuno ng Cavite. Ngunit habang lumalakas ang Cavite, lumalalim din ang hidwaan ng Magdiwang at Magdalo, ang dalawang pakpak ng katipunan. Sa kabila ng tagumpay ni Aguinaldo, si Andres Bonifacio pa rin ang supremo. Ngunit sa Cavite, unti-unti siyang nawalan ng impluwensya. Noong Marsyo 1897, idinaos ang Tejeros Convention upang ayusin ang pamunuan. Dito naganap ang makasaysayang halalan. Sa botohan, si Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo ng bagong pamahalaang revolusyonaryo. Natalo si Bonifacio at dito nagsimula ang masalimuot na alitan. Ayon sa mga saksi, may ilan raw na nagtawanan ng mahalal si Bonifacio sa mas mababang posisyon. Para sa Supremo, ito'y paglapastangan. Umalis si Bonifacio sa Cavite ng galit. Nagdeklara siya ng pagbabasura sa eleksyon na para sa marami isang peligroso at radikal na hakbang. Dahil dito, ipinag-utos ng kampo ni Aguinaldo ang pag-arasto sa Supremo. Nagkaroon pa ng engkwentro na nagdulot ng sugat at pagkamatay sa kapatid ni Bonifacio. Si Bonifacio ay sinampahan ng sedisyon at pagtataksil. Isinailalim siya sa isang korte marsyal na maraming nagsasabing puno ng pagkakamali. May nagmakaawa umano kay Aguinaldo na i-exile na lang ang Supremo. Ngunit sa huli, pinirmahan niya ang hatol. Noong May 1897, dinala si Bonifacio at Procopio sa bundok ng Maragondon kung saan tinapos ang kanilang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking hati sa mga revolusyonaryo. May naniwalang kailangan ang desisyon, ngunit marami hang nagalit. Sa parang pagtakas mula sa kaguluhan, lumipat ang pamahalaan sa Biak na Bato. Dito nilagdaan ang kasunduan kapalit ng perang dinala ni Aguinaldo sa Hong Kong. Noong 1898, bumalik si Aguinaldo at ipinahayag ang kalayaan, ngunit ilang buwan lang dumating ang mga Amerikano. Nagsimula ang madugong digmaang Pilipino-Amerikano kung saan pinangunahan ni Aguinaldo ang unang republika. Noong 1901, nadako siya sa Palanan, isang dakok na nagwakas sa revolusyon. Sa ilalim ng pangako ng amnesty, nanumpa si Aguinaldo ng katapatan sa Amerika. Isa itang desisyong muli na namang hinusgahan ng marami. Sa mga sumunod na dekada, natahimik siya sa politika, bagamat minsang tumakbo bilang pangulo noong 1935. Namatay si Aguinaldo noong 1964, ngunit ang pinakamalaking tanong ay naiwan. Ano ang tunay niyang iniwan sa bansa? Sa isang banda, siya ang unang presidente ng Pilipinas, isang simbolo ng kalayaan. Sa kabilang banda, siya ang leader na nagpautos sa pagpatay kay Bonifacio. Kaya't magpahanggang ngayon, hati ang sambayan ng Pilipino. Hero ba siya o traidor? Kung titingnan natin ang kasaysayan, iisa ang malinaw. Wala sa mga leader ang perpekto. Kaya ikaw, anong tingin mo? Bayani o traidor si Emilio Aguinaldo?